Ito naman, Audrey, ito na nga, no, papasok na daw si Bagyong Jose. At alam naman natin na usong-uso ang mga sakit tuwing tag-ulan at ang pinaka-prone talaga dito ang mga kabataan. Kaya naman ngayong umaga, alamin natin kung ano-ano ba ang mga sakit at paano ba maiiwasan ang mga sakit na ito, lalo na sa mga kabataan. Kaya naman para pag-usapan yan, makakasama po natin si Dr. Cynthia Huico, ang head ng Infant Preschool and School Health Committee ng Philippine Pediatric Society. Magandang umaga po, Dr. Oo, magagal tatay ko. Good morning. Dapat sinasama mo yung Doktora Huayo Huico. Huayo Huico. Magandang umaga. Anyway, Doktora, ngayon nga po, tag-ulan na at papasok na naman nga itong may bago na naman pong bagyo na papasok. So gusto ko po sanang itanong, ano-ano po ba yung mga kadalasang sakit na kukuha ng mga kabataan tuwing tag-ulan? Ay, marami yan. Kasi lalo na ngayon, ang dami na ngayong nakapila sa clinic, sa emergency room. Unang makikita mo yung dahilan ng change ng weather, malamig, mainit, malamig, mainit. So, sipon. So, madalas silang magkasipon, madalas silang mag-fever. So, kuminsan ano ang dahilan? Ordinaryong viral infection or kuminsan bacterial infection. Maraming pneumonia na ang dahilan is viral. So, yung umubang, yung parang tahol aso. So, usually, mga viral infection lang sila. So, pneumonia for that matter. So, that's one of them. Pangalawa, that's respiratory. Pangalawang nagiging sakit nila yung sa tiyan ba, yung parating nagdudumi, parating LBM. Okay? Tapos nagsusuka. Tapos mataas din ang lagnat. So, ito yung dahilan ng mga typhoid fever, dahilan cholera, or ordinaryong pagtatai lamang. Pangatlong, nakukuha natin yung umuulan. Okay lang sana kung malakas ang ulan, tapos babaha. Hindi magkakaroon ng mga maliliit na packets ng bahay ng mga lamok. Siyempre, pag sinabi ko lamok, dengue tayo, tsaka chikungunya. Okay? Wala pa kasi tayong vaccine dyan sa dengue, kaya ang nangyayari ngayon, ang dami pa rin, may mga dengue pa rin pumapasok. Doc, ang dami mong binanggit na sakit, pero simula nung pumasok yung rainy season dito sa ating bansa, ano po ba yung mga top 2? At least top 2 na sakit na usually na-encounter niyo? Pneumonia at saka LBM. Ito po sa mga kabataan. Sa mga kabataan. When I'm talking about kabataan, siguro mga 18 years old and below, kaya 2 years and below, yung mga nasa eskwelahan, ito din ang nagiging sakit nila. At ang masakit pa niyan, upper respiratory tract infection. Ngayon I can think of 4 na naka-admit sa akin sa hospital, sa Manila Doctors. Ang sakit nila ay yung sakit, masakit ang lalamunan, ng taas-taas ang lagnat, 39-40. Pero yung pala, puro na ang loob ng kanilang lalamunan. So, it's parang hair pangina, pharyngitis, ganon, tonsillitis. So, hindi sila nakakakain, mahirap lumuno, umuubo pa rin sila. Anong dahilan? One is, ang dumihan ng paligid, hindi sila naghuhugas ng kamay. So, moral of the story, kailangan hugas tayo ng kamay. Hindi lang hugas ng kamay ng tubig. Kailangan may sabon tayo. So, kailangan sabunin mo yung kamay, matagal kang nagsasapon. Tapos, hindi ka rin nagpapahid ng ilong mo na kamay ang ginagamit mo. Okay? Hindi ka nag-hatching sa palad mo. Ang pag-hatching mo is sa sleeves, di ba? Hatching, ubo sa sleeves. So, yun ang pangalawang kwan. Tapos, yung nakikita ko sa eskwela, kaya madalas tayo may sipon, may ubo, may flu, tapos eventually pneumonia. May mga baon tayong tuwalya, para kang boksingero na may tuwalya kang dala-dala. Imagine mo yung tuwalyang dala-dala mo, nagsinga ka ng sipon, pinahid mo, umubo ka. So, anong nangyayari? Nilapag mo dyan, hawak mo, di kumakalat talong mikrobyo, airborne. So, airborne na mikrobyo. Kaya ang sabi ko, may tissue paper lang tayo, kahit nga toilet paper. Tapos, may receptacle ka sa bag na lalagyan mo, na doon mo tinatapon yung madumi mong nagamitan ng tissue paper. Huwag panyo, huwag tuwalya, kailangan mo, na itatapon mo, na isisin mo, para hindi na kumalat sa atin. Alam niyo po, ma'am, maganda na binanggit niyo yung pagkalat ng sakit. Doc, minsan kasi may mga magulang na pag nakita nilang hindi naman gaano kataasan ng lagnat ng bata, pinapapasok pa rin nila sa eskwelahan. At pagdating sa classroom, doon na nakakahawa. Ano ubang advice niyo sa mga magulang? Ay, wag na nating papasukin. One of the things kasi, kailangan silang magpahinga. Kailangan silang uminom ng maraming tubig, liquid, fluids, or oral rehydration solution. Nakakainom bang ganon sa eskwela? Hindi ho. So, ang kailangan po natin, pagka ganon, nasa bahay lang tayo. Kasi pag nasa bahay ka, maalagaan mo siya sa
sa tubig, sa paracetamol, tapos sa pagkain. Hindi ka pa rin, meron ka pang responsibilidad sa kapaligiran, hindi ka nagkakalat nga ng lagim. Ang hirap yung pagkakalat mo ng lagim. Tama. Doc, nabanggit mo yung kapaligiran sa mga community naman. Ano po ba yung mga dapat iwasan para kumalat ang sakit or magkasakit ang mga kabataan sa isang maliit na komunidad? Sa maliit na komunidad. Gaya for example sa ating mall. Maliit na komunidad yun. Mall dito yan, sa mall. Metro Manila. Okay. Doon sila nagpupunta. Juan, hugasan nyo naman yung mga balls na pinaglalaro ng mga bata dyan. Right. Pagpunta mo sa mall, pinaglalaro ang mga bata, lahat ng sipon, lahat ng laway, lahat ng kung ano-ano nandoon. So ang nangyayari, pag hawak mo yan, pag uwi mo, in 24 hours, may sipon ng bata, may sakit ng bata. Tapos, parang awa niya na yung mga escalator, yung lahat ng mga silya doon, pahira naman natin ng alcohol para hindi paghawak mo, pag ganyan mo sa iyo, meron ka nang nahawa. So, never, di ba, nung araw, meron tayong never shake the hands, never kiss, okay? Totoo Never, kasi doon tayo nahahawa, so yun ang komunidad na sinasabi ko. Yung komunidad naman natin, yung sa ating mga barangay, yung sa mga barangay naman natin, wag na ho kayong mag-aksaya ng pera, ng anong tawag dito, yung nag-spray, yung nag-fumigate, walang Para effect sa mga yan. mosquito. Para sa Wala bang mosquito. effect yun? Nilipat lang sa kabilang barangay yun eh. Hindi mamamatay yung mga Ang lamok doon. kailangan mo, Parang pakalat pa lalo. ang kailangan mo lang gawin, yung mga pinag-iipunan ng tubig. Halimbawa, yung mga gulong na nagkalat dyan. Kagaya ngayon, di ba, bumagyo, ang daming nabagsak na saging. Yung mga dahon, yung mga saha ng saging na yun, itaob nyo na. Kasi yun ang pinag-iipunan. Tapos yung mga lata, mga kung ano-anong basyo dyan, itaob nyo na. Isa yun sa mga way para maiwasan. Di ba, unless lang sabi ko nga, bumaha, yung mga itlog ng lamok kumakalat na, nawawala na doon. Pangalawa, malinis na kapaligiran. Kasi yung lamok natin sa dengue, day-biting, low-flying mosquito, ay kumikilos siya ng kumikilos pagka marumi ang kapaligiran. Pagka hindi marumi, kailangan maglinis tayo, di ba? Pangatlo is, kailangan ho tayo, nakakatulong din pag pumapasok ang bata na long sleeves. Tapos mahaba ang pantalon o kaya naka-pants, naka-jogging pants. Mainit naman ngayon, i-jogging pants natin sila. O kaya, meron tayo yung mga nilalagay na parang anti-mosquito. Okay, nakakatulong din yung siya. patch. Merong patch, meron yung mga lotion na herbal, pwede na rin yun. Okay? Ayan, yun naman pala, misal sa mga eskwelahan, kailangan talaga tutukan dahil dyan pala talaga nagkakahawan. Ito naman, dahil naman napag-usapan na natin ang kapaligiran, balik naman tayo sa eskwelahan, Doktora. Balita ko po, may balak daw pong ibalik ng pamahalaan ng Nutriban. So ano pong take nyo dito? Ano pong masasabi nyo dito? Di maigi. Kasi ang Nutriban kasi natin, kagaya namin nung maliliit kami, hindi lang Nutriban eh. Ang Nutriban kasi yung very healthy siyang pagkain na tinapay na full of nutrients and energy, source of energy. Marami kasi tayong mga bata na pumapasok na walang breakfast. Imagine mo kung wala kang breakfast, sasabihin lang nating mga nagtatrabaho, ay sanay naman ako walang breakfast. Pero ang batang walang breakfast, pag na-study mo yan, hindi sila, antukin sila sa eskwela. Wala silang gana, yung talagang magsalita, hindi sila nakakaisip. Paano kang magkakaroon ng magandang presidente ng Pilipinas kung gano'n ang mangyayari sa ating, diba? Sa ating mga kabataan. Kailangan maliit pa lang ay pakainin natin sila ng tama at sapat. Kaya kung hindi tayo magkakaroon ng mga matatalinong mamumuno sa atin. Ganun kahalaga ang breakfast. Ganun kahalaga ang breakfast. Ito naman po, ito yung mga sabi-sabi ng mga non-doctors, yung mga matatandang mga lola at lola namin, immune system. Pag-usapan natin to. Yung mga bata daw na masyadong malilinis, sabi niyo po kanina, Doc, mag-alcohol, kailangan malinis yung pupuntahan. Hindi daw po ba yun yung mga nagkakasakit agad? Unlike dito sa mga batang lansangan, halimbawang naglalakad na nakapaa, sumusuong sa baha, na mas malalakas daw yung immune system. Gano'n po katotoo yun? Balay mo naman na yung mga nakikita natin nagtitinda ng sampagita, nagtitinda na ganyan, na malakas ang immune system. Minsan huminto ka, tanungin mo yung nagtitinda ng sampagitang ganyan, kung ilang taon na siya. Akala mo 5-6 years old na siya, pero siya ay 9 years old. Ganyan lang siya kalaki. So hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanila kasi never nagkaroon ng problema sa growth. Oo, never silang nagpapatingin. Hindi mo alam kung meron silang TB. Hindi mo alam kung sirang-sira na ang liver nila. Wala kang alam.
hindi mo alam kung umiihi sila ng tama, hindi rin natin alam kung gaano ang lifespan nila. Okay? Ako, tinatanong nyo kanina, ba't ganito ang kutis ko, etc. One is, malinis ang lola ko, hindi ako pinapahipo alcohol ng alcohol. Yun nga ang sama. Pag natapak ako sa damo, nagkakaroon ako ng sugat agad. Sugat na siya agad. Pero yun, allergy pala ako sa damo. So, yun ang problemang malaki. So, hindi dahil malinis. Pangalawa, sa tanda ko lang ito, na-hospital lang ako nung ako ay nanganak, delivery cesarean. Ano ibig kong sabihin? Sinasabi ko sa sarili ko na hindi ako nagme-measure na sakit, knock on wood, if there is going to be like that, knock on wood. Never. Never ako nagka-pneumonia, never ako nagkaganyan, etc. So, pinaka malinis ka pa rin sa malinis dapat at magpakonsulta kung may nararamdaman. Regular. Meron ho tayong mga health center na yung mga health center natin ay meron silang mga immunization na pwede nating ibigay sa mga bata. So, prevention. So, prevention ang the best natin. Gaya ng sinasabi ko, na bawal magkasakit, etc. Tapos gatas. Breastfeeding week ngayon. Since today is the breastfeeding week, dapat ho tayo ay nagpapasuso from birth, nagkakaroon tayo, nakasama ang bata hanggang sa 2 years of age. Exclusive breastfeeding po tayo. Naku, Audrey, dami nating natutunan ngayon kay Doktora. So siguro, Doktora, any last message na lang po, paano po ba mababantayan ng mga magulang, siguro ng mga teacher sa eskwelahan, ang mga bata para maiwasan ang mga ganitong klaseng sakit? Misalo na ngayong tag-ulan. Pagka sumisinghot-singhot na ang bata, huwag na natin papasukin. Pag may fever, huwag na natin papasukin. May responsibilidad ka sa anak mo, may responsibilidad ka din sa mga kaklase nila para hindi na kumalat ang sakit. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Sana may mga natutunan yung mga magulang na nanonood ngayon. It's very interesting ang napag-usapan natin ngayon with Doktora Cynthia Cuayo Vico, ang head ng Infant Preschool and School Health Committee of Philippine Pediatric Society. Maraming salamat, Doktora. Thank you very much. It's a pleasure. Maraming salamat po.